Ang Kristyanismo ay hindi ipinanganak mula sa katotohanan. Ito ay binuo mula sa 10 pinakagarapal na kasinungalingan na naikwento, at ang una ay nagsisimula sa isang alamat na napakatuso na niloko nito ang bilyon-bilyon sa loob ng maraming siglo. Ang sabi na si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, malamang narinig mo na ang kwentong yan buong buhay mo na kailangan ni Jose at ni Maria na maglakbay papuntang Bethlehem para sa isang Roman census. At dahil doon, ipinanganak si Jesus doon na sakto namang tumupad sa propesya sa mga kasulatan. Pero ito ang problema. Walang historical record ng anumang Roman census na nag-utos sa mga tao na bumalik sa kanilang mga ancestral hometowns. Ang ideyang iyon ay hindi lang kakaiba. Ito ay walang kaparis, walang lohika, at ganap na hindi tugma sa kung paano talaga gumana ang mga Roman census. Ang mga Romano ay nagbubuwis at nagbibilang ng mga tao kung saan sila nakatira, hindi kung saan nakatira ang kanilang mga ninuno libu-libong taon na ang nakalipas. Kaya, bakit mag-iimbento ng ganoong kakaibang premise? Dahil sinabi ng propesya ng Hebrew sa aklat ni Mika na ang Mesiyas ay ipapanganak sa Bethlehem. Ang propesyang iyon ay kilala ng mga Hudyo noong unang siglo at ng mga unang Kristiyanong manunulat dahil tila lahat ay sumang-ayon. Pagkatapos, kailangan baluktutin ang kwento para tumugma sa propesya at iyon mismo ang sinubukan gawin ng mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas. Bawat isa ay gumawa ng iba't ibang at magkasalungat na kwento para mapunta si Maria sa Bethlehem. Pero tanungin mo ang sarili mo, kung talagang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, bakit ang pinakaunang ebanghelyo, ang kay Marcos, at maging si Pablo, ang pinakaunang Kristiyanong manunulat, ay hindi man lang binanggit ito? Si Pablo na sumulat 20 taon lamang pagkatapos daw nabuhay si Jesus, ay hindi man lang binanggit ang Bethlehem. Hindi rin niya sinabi na ipinanganak si Jesus sa isang birhen, ang buong salaysay na iyon ay idinagdag lamang sa huli. Dito tayo sa pangalawang kasinungalingan, ang mga peking listahan ng ninuno ni Jesus. Ang ebanghelyo ni Mateo, binibigay niya ang listahan ng ninuno na dumaan sa anak ni David na si Solomon. Samantalang si Lucas naman, iba ang binibigay niyang listahan, dumaan sa anak ni David na si Nathan. Hindi lang yan, magkasalungat pa sila sa halos bawat henerasyon sa pagitan ni David at ni Jesus. May mga nagtatanggol na nagsasabing ang isang listahan ay para kay Maria, at ang isa naman ay para kay Jose. Pero malinaw na sinasabi sa mga teksto na pareho silang para kay Jose. At ito ang pinakamalaking pagkakasalungatan, kung si Jesus ay ipinanganak mula sa isang birhen, walang saysay ang lahi ni Jose sa banal na dugo ni Jesus. Pero, pinilit ng mga sumulat ng ebanghelyo na patunayan na si Jose ay mula sa lahi ni David, na parang ginawa nitong legal na tagapagmana si Jesus. Pero kung walang biological na ama si Jesus, wala siyang pwedeng manahin kay Jose. Ang theological na pagkakasalungatan na ito ay napakagulo, dapat ay nabuwag na nito ang buong kwento. Pero sa halip na magtanong ng mahihirap na tanong, karamihan ng tao ay basta na lang tinatanggap ang kwento nang hindi napapansin kung gaano ito ka-illogical. Mas malala pa kasi yung lie number 3, ito siguro yung pinaka-importante sa lahat, ang virgin birth mismo. Ilang siglo nang sinasabi sa mga Kristiyano na propesya ni Isaias na isang birhen ang manganganak sa Mesiyas, pero mali yan sa translation. Ang Hebrew word na ginamit sa Isaias ay alma, na ang ibig sabihin lang ay dalaga o batang babae, hindi birhen. Nang i-translate ang Hebrew Bible sa Greek centuries later, yung version na tinatawag na Septuagint, mali ang pagka-translate ng word na parthenos, na pwedeng mga hulugang birhen. At yung mistranslation na yan, yung isang salitang pagkakamali na yan, ang ginamit na pundasyon para sa isa sa mga pinaka-defining doctrines sa buong Kristyanismo. Isipin mo yan, isang maling translation ng isang salita ang ginamit para imbentuhin ang virgin birth ni Jesus. Isang konsepto na napaka-sentral sa Christian faith, na ang pagguwestiyon dito ay itinuturing na heresy sa maraming circles. And yet, ang original na Hebrew text ay hindi naman sinabing birhen. Ano ang ibig sabihin kapag ang pinakasagradong milagro ni Jesus, na ang kanyang ina ay isang birhen, ay nakabase, hindi sa kasaysayan, hindi sa biology, hindi rin sa propesya, kundi sa pagkakamali ng isang translator? At bakit ang Gospel of Mark, ang pinakaunang nasulat, ay hindi man lang binanggit ang virgin birth? Kasi hindi pa yan naimbento noon, tama yan.
Ang pinakaunang mga sumulat ng Ebanghelyo ay hindi man lang inangkin na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Lumabas lang ang kuwentong yan sa Matthew at Luke na isinulat decades later at hindi pa sila nagkakasundo sa mga detalye. Sabi ni Matthew, gusto ni Jose na diborsyuhin si Maria ng tahimik. Sabi naman ni Luke, hindi niya ito pinagdudahan. Hindi lang ito, basta harmless inconsistencies. Ito ay mga contradictions na sumisira sa kredibilidad ng mga pinaka-critical na claims sa buong faith. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ba ng katotohanan ng ganito karaming creative editing? Kailangan ba ng katotohanan na magkasalungat sa bawat pagkakataon? Kailangan ba ng katotohanan na mag-imbento ng travel scenario, mag-imbento ng census, mali ang pagka-translate ng propesya, at pagsama-samahin ang dalawang magkasalungat na genealogies para lang magkasya ang mga piraso? Malamang na ito ay mga pagsisikap ng mga mananalaysay na subukang gawing matupad ng kanilang karakter ang mga sinaunang inaasahan na iniayon ang kanilang teolohiya sa hulma ng Jewish Messianic prophecy para manalo sa mga skeptical converts. At kung ang pinakaunang mga Kristiyano ay handa ng mag-imbento, ano pa ang kaya nilang gawin sa bandang huli? Ang nagsimula bilang isang movement ng mga apocalyptic preachers ay naging isang full-blown na relihiyon na may maingat na piniling mga kuwento at doktrina. Ngunit ang mga kasinungalingan na nagtayo sa Kristyanismo ay hindi tumigil sa kapanganakan ni Jesus. Mas naging dramatiko lang ang mga ito mula doon. Kung ang pundasyon ay mali, gaano katibay ang istruktura? Nagsisimula pa lang tayo sa pagtuklas ng mga historical fabrications na sumuporta sa greatest story ever sold. Ang virgin birth, ang mga genealogies, at ang paglalakbay sa Bethlehem ay hindi sagradong katotohanan. Ang mga ito ay literary tools, narrative inventions, at theological traps na idinisenyo upang linlangin ang masa at patatagin ang control. Hindi sa inyo sinabi ang mga kuwentong ito para tumigil kayo sa pag-iisip. Ngunit ngayon, babasagin natin ang spell na yan, at kapag nakita mo kung paano ito nagsimula, hindi mo na kailanman maaalis sa isip mo ang susunod. Dahil ito ay ang unang 3 kasinungalingan lamang sa isang web ng 10, at ang susunod ay yayanig sa mismong core ng Christian history. Kung ang kuwento ng kapanganakan ay isa ng planadong kasinungalingan, paano naman ang iba pang bahagi ng buhay ni Jesus? Bakit nawawala ito sa kasaysayan? Kasinungalingan. Ang pang-apat ay marahil ang pinaka-nakakabinging katahimikan sa buong historical record. Ang ideya na si Jesus, itong figur na gumagawa ng himala, nakakaakit ng maraming tao, at nagpabagsak sa templo, na di umano'y umakit ng libu-libo at yumanig sa pundasyon ng kapangyarihang Hudyo at Romano, ay walang iniwang contemporary historical trace whatsoever. Walang ni isang salita, walang ni isang nabanggit, walang ni isang pangungusap na isinulat noong nabubuhay pa siya ng kahit sino, hindi Romano, hindi Griego, o kahit Hudyo. Sa kabila ng katotohanan na ang Palestine ay nasa ilalim ng patuloy na surveillance, record-keeping, at dokumentasyon ng maraming autoridad ng imperyo at relihiyon. Pag-isipan niyo yan sandali. Detalyadong records tungkol sa mga obscure peasant uprisings, maliliit na propetang Hudyo, at mga political prisoners mula sa unang siglo. Pero wala tungkol sa lalaking di umano'y nagpakain ng 5,000 tao gamit ang ilang pirasong tinapay at bumuhay ng patay sa harap ng publiko. Paano nangyari yon? Dahil hindi ito nangyari. Ang Jesus na inilarawan sa mga ebanghelyo ay hindi lang isang figur na walang bakas. Siya ay isang literary ghost. Ito na, direkta na tayo sa lie number 5, ang myth ng 500 witnesses. Sa first letter ni Paul sa mga taga-Corinthians, na sinulat around 55 AD, nag-claim siya na more than 500 people ang nakakita sa resurrected Jesus. Ang dating yan, impressive, parang totoo talaga, pero sino sila? Nasaan ang mga pangalan nila? Nasaan ang mga kwento nila? Bakit walang nagsulat tungkol sa ganitong amazing moment sa history? Bukod kay Paul, at kahit siya, walang binigay na details, walang location, walang dates, walang cross-references, walang independent confirmations. Para silang multo na crowd, at mas malala pa ang mga Gospels na sinulat after ni Paul, hindi man lang binanggit itong massive event na ito. Si Mark, Luke, at John, na supposedly may access sa core stories ng buhay ni Jesus, hindi man lang inulit ang claim ni Paul tungkol sa 500 people na nakasaksi sa resurrection. Paano mo i-explain yan? Hindi mo kaya, unless hindi talaga nangyari ang event,
at inimbento lang ni Paul para palakasin ang bagong religion na ginagawa niya. Let that sink in. Ang pinakaunang claim ng resurrection ay galing sa isang tao na hindi nakilala si Jesus ng buhay, na wala sa crucifixion, at ang version niya kay Jesus ay nabuo lang sa pamamagitan ng visions at mystical experiences. Hindi totoo. World events. Ngayon, dumating na tayo sa lie number 6, at ito ang pinagbabatayan ng buong relihiyon ng resurrection mismo. Yung ideya na namatay si Jesus, inilibing sa isang libingan, tapos nabuhay pagkatapos ng 3 araw, paulit-ulit ng sinasabi, kaya parang hindi na ito pwedeng questionin. Pero ang totoo, ang kwento ng walang laman na libingan ay hindi lumabas sa mga pinakaunang sulatin ng mga Kristiyano. Si Paul, ulit, walang sinasabi tungkol sa libingan. Sabi niya, inilibing si Jesus, pero hindi sinabi kung saan, paano o sa ano. Ang selyadong libingan na binabantayan ng mga Romano ay lumabas lang makalipas ang ilang dekada sa mga ebanghelyo ni Matthew at iba pa, at bawat isa sa kanila ay sumasalungat sa isa't isa. Si Mark, ang pinakaunang ebanghelyo, nagtapos na natuklasan ng mga babae ang libingan at tumakbo sila sa takot, walang sinabihan, yon na yon. Walang pagpapakita, walang himala, puro katahimikan lang. Kalaunan, nagdagdag ng mga talata ang mga manunulat sa Mark para piliting magkaroon ng resurrection appearance sa text. Yes, ang pinakaunang ending ng Mark ay kinailangan pang baguhin para magkasya sa lumalaking doktrina. Ganoon ka-desperado ang early church para ayusin ang mga butas. Nagdagdag si Matthew ng mga guwardiya sa libingan. Isinama ni Luke ang isang dramatikong lakad papuntang Emmaus, at si John naman, pinapakita si Jesus sa mga alagad ng maraming beses. Pinayagan pa nga si Thomas na hawakan ang kanyang mga sugat. Pero wala sa mga accounts na ito ang nagkakasundo. Ito ay mga literary expansions, hindi historical records. Ang pinakamahalagang pangyayari sa Christian theology, ang resurrection, ay hindi na document sa isang independent historical source. Walang isang Roman report, walang isang temple record, walang isang non-Christian account. Bakit? Kasi, ang resurrection ay hindi kailanman naging historical event. Ito ay isang theological idea, isang simbolo ng tagumpay laban sa kamatayan, na unti-unting isinulat sa tela ng isang relihiyon na nangangailangan ng climax. At kung ang resurrection ay isang kasinungalingan, ano na lang ang matitira sa atin? Isang tao na ang buhay ay undocumented, na ang mga turo ay dumaan sa mga henerasyon ng mga editor, na ang mga himala ay walang iniwan na bakas, at na ang kamatayan ay isinulat muli sa 12 ng iba't ibang paraan, depende sa audience. Ano ang sinasabi nito tungkol sa katotohanan sa likod ng kwento? Pag-isipan nito, bawat relihiyon sa kasaysayan ay may mga kwento ng mga Diyos na namamatay at nabubuhay muli, si Osiris sa Egypt, si Dionysus sa Greece, si Mithras sa Persia. Lahat sila ay may mga tagasunod, ritual, at resurrection tales. Ang Kristyanismo ay hindi ang unang nag-imbento ng isa na nakaligtas sa imperyo, at ang kaligtasan na iyon ay nakasalalay sa paggawa ng mga narratives na kayang makipagkumpitensya at malampasan ang mga lumang mito. Kaya, ang mga manunulat ng New Testament ay nanghiram, nag-repurpose, at nag-restructure ng mga sinaunang ideya, tinatakan ang mga ito ng Jewish name at Roman polish. Ganun ka gumawa ng isang relihiyon na tatagal, hindi sa pagsasabi ng totoo, kundi sa pagbuo ng isang mito na sapat ang lakas para palitan ng mga mas luma. At ang walang laman na libingan ang keystone ng myth na iyon. Pero kung ang libingan ay hindi kailanman totoo, kung gayon ang resurrection ay hindi kailanman totoo. At kung ang resurrection ay hindi kailanman totoo, kung gayon ang Kristyanismo ay walang pundasyon. Hindi lang ito controversial, ito ay mapaminsala para sa lahat ng itinuro sa mga mananampalataya na pagtiwalaan. Huwag mong ipagkamali ang kapangyarihan ng kwento sa katotohanan ng kasaysayan. Ang isang kwento ay maaring magpakilos ng mga puso, magpabago ng buhay, magtayo pa na ng mga sibilisasyon, pero kaya rin nitong manlinlang. At kapag ang kwentong iyon ay paulit-ulit na sinasabi sa bawat simbahan, bawat Bible class, bawat holiday sermon, hindi lang ito nagiging isang kwento dahil nagbigay ito sa iyo ng pag-asa, kundi ang mga taong sumulat ng mga kwentong iyon ay ginawa ito dahil nagbigay ito sa kanila ng kapangyarihan. At ang kapangyarihang iyon ay hindi kailanman nilayon na palayain ka, nilayon itong controlling ka. Ano ang mangyayari kung bumagsak ang kontrol na iyon? Ano ang magiging hitsura ng lipunan kung ang pinakasagradong pangyayari sa Western religious tradition ay lumabas na walang iba kundi usok at kasulatan? Kalahati pa lang tayo,
At ang mga kasinungalingan ay mas mabilis nang nabubunyag kaysa sa gustong aminin ng sinuman. Kung nararamdaman mo ang discomfort na iyon sa iyong dibdib ngayon, ang bumabagabag na tanong na hindi mawala, iyon ang tunog ng katotohanan na sa wakas ay kumakatok. Huwag mong isara ang pinto. Ang mga susunod na kasinungalingan ay mas nakakawasak pa. Kung hindi nangyari ang resurrection, bakit napakaraming tao ang naniwala dito? Bakit isinulat ang mga ebanghelyo? At bakit pareho ang sinasabi nilang kwento? More or less, kung gawa-gawa lang ang lahat. Kaya dumako na tayo sa line number 7, ang myth na ang mga ebanghelyo ay isinulat ng mga eyewitness. Para sa karamihan ng mga Kristiyano na mahigit 50 anyos, ang ideya na personal na kilala ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan si Jesus, o kilala man lang ang mga taong nakakakilala sa kanya, ay napakalalim na. Feeling nila, facto, pero hindi. Kasinungalingan yan. Wala sa mga ebanghelyo ang may pirma. Wala sa kanila ang nagki-claim ng authorship sa kanilang original na bersyon. Ang mga pangalan ay idinagdag lang kalaunan ng tradisyon ng simbahan, decades matapos unang kumalat ang mga teksto. Ibig sabihin, walang nakakaalam kung sino talaga ang sumulat ng mga ebanghelyo. At, honestly, mas malala pa, kung sino man ang sumulat sa kanila ay hindi nandoon. Ang mga biblical scholar, mula sa conservative hanggang sa secular, ay sumasang-ayon na ang mga ebanghelyo ay isinulat sa pagitan ng 40 at 70 taon, matapos ang mga pangyayaring inilarawan nila. 2 buong henerasyon yan ng telephone game storytelling, political reinterpretation, at theological reshaping, at meron pa. Ang ebanghelyo ni Marcos na pinaniniwala ang unang isinulat ay hindi man lang kasama ang buong resurrection narrative sa pinakaunang manuscripts nito. Ang original na ending ng Marcos ay nagtatapos sa chapter 16, verse 8, kung saan ang mga babae ay tumatakas mula sa walang laman na libingan at walang sinasabi sa kahit sino ang nakita nila. Walang nabuhay na Jesus, walang appearances, walang instructions. Yon ang katapusan. Ang mga scribes lang ang nagdagdag ng iba, naglagay ng mga resurrection scenes na hiniram mula sa ibang mga ebanghelyo. Parang eyewitness testimony ba yan? O parang literary editing na idinisenyo para i-align ang narrative sa nagbabagong doktrina. Ngayon, isipin mo to, kung may access sina Mateo at Lucas kay Marcos, gaya ng pinaniniwalaan ng karamihan ng mga scholar, bakit nila madalas sinasalungat si Marcos at ang isa't isa? Sabi ng isa, ang unang sermon ni Jesus ay sa bundok. Sabi naman ng isa, sa kapatagan. Sabi ng isa, ipinanganak si Jesus sa panahon ng paghahari ni Herodes na dakila. Sabi naman ng isa, sa panahon ng census ni Quirinius, na nangyari 10 taon pagkatapos. Sabi ng isa, ang huling salita ni Jesus ay, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sabi naman ng isa, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi pa ng isa, naganap na. Paano nangyari na ang pinakasagradong sandali sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang huling hininga ni Jesus, ay may 3 ganap na magkakaibang bersyon, na di umano'y naalala ng mga tapat na tagasunod? Ang sagot ay simple, hindi sila naalala. Sila ay inimbento, ginawa para mag-fit sa iba't ibang audiences. Sumusulat si Mateo para sa mga Hudyo, kaya binibigyang diin niya ang katuparan ng propesya. Sumusulat si Lucas para sa mga Hentil, kaya pinalambot niya ang batas ng Hudyo at nagdagdag ng mas maraming compassion. Sumusulat si Juan Huli at ang kanyang Jesus ay parang isang cosmic being sa halip na isang tao. Ang pagkakaiba ay hindi lang stylistic, theological ito. Nag-e-evolve si Jesus mula sa isang mapagpakumbabang mangangaral sa Marcos tungo sa isang Diyos na naglalakad sa gitna ng mga tao sa Juan. Hindi yan eyewitness memory. Mythological inflation yan, at ito ang nagdadala sa atin sa kasinungalingan number 8. Ang mga pagkakaiba-iba sa mga kwento ng pasyon. Kung ang paglilitis at pagpapako kay Jesus sa krus ay totoong nangyari sa kasaysayan, 3 salita. Ito daw ang pinaka-consistent na mga kwento sa Biblia. Pero, honestly, hindi. Bawat ebanghelyo ay may di pagkakasundo sa mga malalaking detalye. Sa Mateo, ibinalik ni Judas ang pilak at nagpakamatay. Sa Acts na isinulat ng parehong author ni Lucas, bumili si Judas ng kanyang bukid at nahulog ng patiwarik, kumalat ang kanyang bituka. Sa isang bersyon, parehong nilait si Jesus ng 2 magnanakaw na ipinako kasama niya. Sa isa pa, isa sa kanila ang nagsisi at napunta sa paraiso. Ang timeline ng pagpako sa krus ay nagbabago rin. Sinasabi ni Juan na ipinako si Jesus sa krus bago ang Paskua,
habang ang iba naman ay nagsasabing sa Paskua mismo. Hindi ito maliliit na pagkakaiba. Ito ay mga timeline-altering na kontradiksyon na sumisira sa anumang pag-aangkin ng factual reliability. Magkakasalungat ba ang mga eyewitness sa isang bagay na kasing laki ng oras ng pagkamatay ng kanilang guro? Makakalimutan ba nila kung anong araw nangyari, o kung sino ang nandoon, o kung ano ang sinabi niya sa kanyang huling hininga? Of course not. Pero, ang mga anonymous authors na sumusulat dekada pagkatapos para sa iba't ibang komunidad ay maaring maglagay ng kanilang sariling bersyon ng kwento para magbigay ng theological points. At yan mismo ang nakikita natin. Hindi ito mga historical records. Ito ay religious propaganda. At kapag naintindihan mo yan, ang buong bahay ng baraha ay magsisimulang gumuho dahil ang krus ay hindi lang isang pagpatay. Ito ay simbolo. At ang mga simbolo ay maaring baguhin, i-remix, at gamitin muli para kontrolin ang emosyon ng isang audience. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit si Jesus sa Juan ay buong pagmamalaking bit-bit ang kanyang krus, habang sa iba naman, siya ay nadapa at nangailangan ng tulong? Bakit binibigyang diin ni Juan ang pagka-Diyos ni Jesus sa krus, habang si Marcos naman ay nakatuon sa kanyang pagiging tao at pag-iisa? Hindi ito aksidenteng pagkakaiba. Ito ay sinadyang pagbabago na idinagdag sa kwento para tumugma sa mga nagbabagong dogma. Ang Jesus ni Juan ay hindi kapareho ng Jesus ni Marcos. Sila ay dalawang magkaibang karakter na hinubog ng magkaibang theological needs, at dapat itong magpataas ng takot sa sinumang naniwala na ang mga kwentong ito ay inspirasyon ng isang Diyos, dahil ang divine truth ay hindi kailangan ng rebisyon. Ang isang divine truth ay hindi nagbabago ng anyo batay sa kung sino ang nagsasabi nito. Hindi ito nagkakasalungatan sa apat na bersyon. Pero ang isang gawa-gawang alamat ay ginagawa, paulit-ulit. Kung nararamdaman mo ang bigat ng mga kontradiksyon na ito ay dahil sa wakas ay nakikita mo ang hindi pinayagan na suriin ng marami na ang kwento ng pasyon. Ang paglilitis, ang pagtataksil, ang pagpapako sa krus, at maging ang muling pagkabuhay, ay hindi kailanman napanatili bilang isang sagradong tala. Ito ay muling isinulat, inedit, at inangkop para panatilihing tapat ang mga mananampalataya at takot magtanong. Kung hindi ka nababahala dito, basahin mo ulit ang mga kabanatang iyon, magkatabi, hanapin ang mga pagkakaiba, bilangin kung ilang timeline ang nagbabago, panoorin kung paano nagbabago ang mga salita, naglilipat ang mga aksyon, nawawala o nagbabago ang mga karakter. Hindi ganito ang kilos ng kasaysayan. Ganito lumalaki ang fiction. Bawat edit, bawat kontradiksyon, bawat muling pagsasalaysay ay isa pang layer ng kasinungalingan. At sa ilalim ng lahat ng ito ay nakatago ang isang katotohanan na napakadelikado, napakatotoo, na hindi kayang sabihin ng mga simbahan. Ang kwento ni Jesus ay hindi kailanman tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa kontrol. At ngayong nakita mo na, hindi mo na ito maaring hindi makita. Kung ang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus ay muling isinulat, hinubog, at puno ng mga kontradiksyon. Kung gayon, ano ang nagpanatili sa alamat na buhay ng matagal para maging isang relihiyon na sumasaklaw sa imperyo? Iyan ang direktang nagdadala sa atin sa kasinungalingan numero 9. Ang kwento ng mga unang Kristiyanong martir, marahil narinig nyo na ang mga naunang tagasunod ni Jesus ay sobrang kumbinsido sa kanyang pagkabuhay, sobrang tatag ng pananampalataya, na handa silang harapin ang pagpapahirap mga leon, apoy, at pagpapako sa krus, kaysa itanggi ang kanilang paniniwala. Ang emosyonal na imahe ng matatapang na kalalakihan at kababaihan na namatay para kay Kristo ay ginamit sa loob ng maraming siglo para patunayan ang pananampalataya. Tutal, sino ang mamamatay para sa isang kasinungalingan? Pero ang tanong na iyan ay may saysay lang kung totoo ang mga kwento, at, well, hindi sila totoo. Karamihan sa mga kwento ng pagiging martir na kumakalat ngayon ay isinulat matagal na pagkatapos ng mga pangyayaring sinasabi nilang nangyari. Kunin natin ang kwento ni Pedro na ipinako ng patiwarik sa Roma. Walang contemporary record nito. Lumabas lang ito sa mga apocryphal texts na isinulat mahigit isang siglo na ang nakalipas. Ganoon din sa mga kwento ng pagpugot kay Pablo, ang pagsunog sa mga Kristiyano bilang sulo ni Nero, o ang malawakang pagpatay sa mga arena. Ito ay mga kwentong ipinasa sa mga henerasyon ng mga religious storytellers, hindi dokumentadong historical facts. At ito ang pinakamatindi, kahit ang mga pinakaunang Kristiyanong teksto ay walang isang larawan ng pag-uusig.
Sa katunayan, ilang early Christian writings, tulad ng Didache at ang mga sulat ni Ignatius, ay nagpapahiwatig na ang mga komunidad ng Kristiyano ay madalas na namumuhay ng mapayapa at kasama ng kanilang mga paganong kapitbahay. Kaya, bakit magpapalsipika ng pagiging martir? Dahil ito ang pinakamabisang tool ng manipulasyon. Kung makukumbinsi mo ang mga tao na ang iyong kilusan ay binuo sa dugo ng mga bayani, na ang katotohanan nito ay sobrang sagrado na nagkakahalaga ng buhay, kung gayon, ang anumang pagtutol sa kwentong iyon ay nagiging kalapastangan. Ginagawa nitong battlefield ang paniniwala at pagtataksil ang pagdududa. Ngunit walang relihiyon ang umunlad dahil sa dami ng namatay para dito. Ang mga relihiyon ay umuunlad dahil sa kung gaano kahusay nilang pinagsisilbihan ang kapangyarihan. At doon tayo dadalhin sa kasinungalingan bilang 10, ang huling at marahil ang pinakasinister na paggawa-gawa. Yung ideya na ang Kristyanismo ay kumalat ng natural, through grassroots evangelism at divine favor. Ang totoo, mas madilim pa diyan. Hindi sinakop ng Kristyanismo ang mundo sa pamamagitan ng mga milagro o pagiging martir. Ginawa nito yan sa pamamagitan ng puwersa ng imperyo, political alliances, at calculated rebranding. Ang Roman Empire, na dating brutal na kalaban ng mga Kristiyano, ay naging pinakamalaking kaalyado nito, hindi dahil sa spiritual awakening, kundi dahil sa political opportunity. Noong early 4th century, si Emperor Constantine ay nahaharap sa isang fractured empire na malapit ng bumagsak. Hindi na nagkakaisa ang paganism. Ang mga Diyos ng Rome ay masyadong marami, masyadong mahina, masyadong hati-hati. Kailangan niya ng isang simbolo, isang central na kuwento, isang bagay na makapag-isa sa milyon-milyong tao sa iba't ibang lupain. Ang Kristyanismo, na may pangako ng eternal order, moral authority, at mayroon ng lumalaking network ng mga obispo at infrastruktura, ay nag-alok ng perpektong solusyon. Kaya inampon ni Constantine ang krus, tinawag ang Council of Nicaea, sin-standardized ang doktrina, at binigyan daan ang Nicene Creed. Hindi para pangalagaan ang katotohanan, kundi para tapusin ang theological infighting na nagbabanta sa political stability. Pinagsama niya ang estado at simbahan, binigyan ng mga obispo ng imperial backing, at bilang kapalit, nakatanggap siya ng divine legitimacy. At mula sa sandaling iyon, ang Kristyanismo ay huminto sa pagiging kilusan ng mga mahihirap at naging kasangkapan ng mga emperador. Ang mga paganong templo ay hinubaran at muling itinayo bilang mga simbahan. Ang mga heretics ay hinuli. Ang mga doctrinal dissidents ay tinawag na kaaway ng Diyos at ng Rome. Ang Jesus ng pag-ibig at kapayapaan ay pinalitan ng Kristo ng pananakop at imperyo. At sa susunod na 1,000 taon, ang Kristyanismo ay lalawak hindi sa pamamagitan ng biyaya, kundi sa pamamagitan ng espada. Bawat hakbang pasulong ay sinamahan ng karahasan, pamimilit, o sa pilitang pagbabago ng relihiyon, mula sa Crusades hanggang sa Inquisition, mula sa sapilitang pagbibinyag ng mga katutubo hanggang sa pagsunog ng mga aklatan at templo. Ang tinatawag na pananampalataya ng mga martir ay naging makinarya ng pang-aapi. At tungkol sa mismong mga teksto, ang Biblia na labis na iginagalang na marami bilang purong salita ng Diyos, iyon din ay nabuo sa ilalim ng imperyo. May mga aklat na pinili, ang iba ay tinanggihan. Ang mga ebanghelyo na nagpakita ng alternatibong pananaw kay Jesus, tulad ng ebanghelyo ni Thomas o ebanghelyo ni Mary, ay tinawag na heretical at sinira. Ang mga konseho ng mga tao na motivated ng politika at doktrina, ang nagpasya kung aling mga teksto ang magbibigay kahulugan sa kawalang hanggan. At kapag na-lock na ang canon na iyon, anumang paglihis ay naging parusa. Hindi ito isang relihiyon na tumataas sa katotohanan. Ito ay isang rehimen na tumataas sa narrative. Ang Kristyanismo ay naging Roman Empire na nakasuot ng balabal, nag-aangkin ng makalangit na autoridad, habang nagpapatupad ng makalupang dominasyon. At nabubuhay pa rin tayo sa anino ng kapangyarihang iyon ngayon. Bawat simbahan na itinayo sa ninakaw na lupa, bawat krus na itinaas sa ibabaw ng mga pinatahimik na tradisyon, bawat talata na sinipi upang bigyang katwiran ng digmaan, pagkaalipin o diskriminasyon, lahat ng iyon ay nagmula sa isang panahon kung saan ang mito ay ginawang sandata ng imperyo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kung ipinangaral ni Jesus ang pagpapakumbaba, bakit nagtayo ang kanyang mga tagasunod ng mga palasyo ng ginto? Kung nanawagan siya para sa kapayapaan, bakit sila naglunsad ng mga banal na digmaan? Kung tinanggihan niya ang kapangyarihan, bakit nila kinoronahan ang mga papa na parang mga hari? Ang sagot ay nakakapanindig balahibo,
Dahil ang Jesus na naglakad ng nakatsinelas at nagpagaling sa mga may sakit, ay hindi ang Jesus na nagtayo ng Kristyanismo. Ang Jesus na iyon ay inalis, binago, at ni-rebrand upang umayon sa mga pangangailangan ng mga emperador, papa, at hari. At ang natitira sa atin ay hindi ang pananampalataya ni Kristo, kundi ang pananampalataya ni Constantine. Ang 10 kasinungalingan na nagtayo ng Kristyanismo ay hindi inosenteng pagkakamali. Ang mga ito ay sadyang estratehiya. Bawat isa ay nagdagdag ng isa pang ladrilyo sa istruktura ng paniniwala, mula sa maling kuwento ng kapanganakan hanggang sa mito ng pagiging martir, mula sa mga huwad na ebanghelyo hanggang sa pagguha ng imperyo. Hindi ito tungkol sa katotohanan. Ito ay palaging tungkol sa kapangyarihan. Hindi lang ibang version ng history ang naririnig mo. Nasasaksihan mo ang pagbagsak ng isang kwento na nagkokontrol sa mundo sa loob ng 2,000 taon. At kung nakarating ka na sa puntong ito, kung ang mga revelasyong ito ay may naramdaman ka sa loob mo, mag-subscribe ka na ngayon, dahil ang katotohanan ang pinakakinakatakutan nila. Ngayon na na-expose na ang 10 kasinungalingan, ang maling lugar ng kapanganakan, ang maling translation ng Virgin Prophecy, ang mga magkasalungat na genealogy, ang katahimikan ng kasaysayan, ang mga phantom witnesses, ang mga hindi magkatugmang resurrection stories, ang mga anonymous gospel authors, ang mga hindi tugmang crucifixion accounts, ang myth ng martyrdom, at ang imperial hijacking ng faith. Ano ba talaga ang natira sa atin? Isang relihiyon na nagsasabing nakatayo sa divine truth, pero sa bawat pundasyon ay nakasabit sa gawa-gawang tao, historical distortion, at political agenda. At ito ang pinakamalalim at pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Nagtagumpay ito sa halos 2,000 taon. Ang mga kasinungalingang ito ay hindi lang tinanggap, ipinagdiwang pa nga. Naging untouchable pillars sila ng kultura, moralidad at identity. Ipinanganak ang mga tao sa mga kwentong ito, lumaki sa ilalim nila, hinusgahan ayon sa kanila, at ipinadala sa giyera para sa kanila. Hindi ito maliliit na gawa-gawa. Ito ay mga pandaigdigang konstruksyon na humubog sa kapalaran ng mga imperyo at bilyon-bilyong tao. At kahit ngayon, sa panahon ng impormasyon, karamihan sa mga tao ay wala pa ring ideya kung gaano kahusay na minanipula ang kasaysayan ng Kristyanismo. Iniisip pa rin nila na ipinanganak si Jesus sa Bethlehem dahil sa isang Roman census na hindi naman nangyari. Naniniwala pa rin sila na ang mga ebanghelyo ay sinulat ng mga taong sumunod kay Jesus, hindi ng mga anonymous scribes na humuhubog ng doktrina makalipas ang ilang dekada. Nag-iimagine pa rin sila ng isang divine resurrection, kahit na ang pinakaunang at pinaka-reliable na teksto ay walang ipinapakitang ganong eksena. Pinipuri pa rin nila ang mga santo at martir na ang pagkamatay ay imbento, na ang kabayanihan ay gawa-gawa para palakasin ang ilusyon ng divine favor. At higit sa lahat, naniniwala pa rin sila na kumalat ang Kristyanismo dahil ito ay totoo, hindi dahil ginamit ito bilang sandata ng mga emperador na nakita dito ang perpektong sasakyan para sa social control. Pero habang mas tinitingnan mo, mas nagiging hindi may kakaila. Bawat pangunahing punto sa kwento, ang kapanganakan, ang kamatayan, ang muling pagkabuhay, ang pagkalat, ay nababalot sa kontradiksyon, katahimikan, o panloloko. At narito ang isang tanong na dapat itanong, kung hindi nagkaroon si Jesus, may magbabago ba sa relihiyong ito? Magbabago ba ang mga doktrina? Mawawala ba ang mga holidays? Maubos ba ang mga simbahan? Ang nakatakot na sagot ay hindi, dahil ang Kristyanismo na umiiral ngayon ay hindi nakasalalay sa tao. Nakasalalay ito sa mito. Ang historical Jesus, kung nabuhay man siya, ay nalunod sa baha ng imperial rewriting, theological censorship, at gawa-gawang himala. Ang birhen na sinasamba ng karamihan sa mga Kristiyano ngayon ay hindi ang magsasaka mula sa Galilea. Ito ay isang konstruksyon na binuo mula sa mga fragment ng mas lumang relihiyon, isinulat muli ng mga political council, at pinakinis sa loob ng maraming siglo upang maging isang bagay na hindi na makikilala. At ang konstruksyong iyon ay ginamit upang bigyang katwiran ng mga krusada, inquisitions, colonizations, at genocides. Ginamit ito upang kontrolin ang sexualidad, sugpuin ang agham, manipulahin ang mga gobyerno, at patahimikin ang pagtutol. Hindi yan ang pamana ng isang katotohanan, yan ang pamana ng isang imperyo na nagpanggap bilang pananampalataya. At narito ang huling pagmumuni-muni. Ang mga kasinungalingan ang nagtayo ng Kristyanismo. Ano ang sinasabi nito tungkol sa institusyon na nakatayo pa rin sa mga ito?
Ano ang ibig sabihin nito para sa bilyon-bilyong tao na ang buong pananaw sa mundo ay nakaugat sa isang salaysay na lubusang pinasama? Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Siguro nararamdaman mong nanginginig ka, siguro nararamdaman mong galit ka. O baka, sa unang pagkakataon nararamdaman mong malaya ka. Dahil kapag binagsak mo ang isang kasinungalingan, ang natitira sa iyo ay espasyo para sa katotohanan. Tunay na katotohanan, hindi ang uri na kailangang ipatupad ng takot, dogma o tradisyon, ang uri na nag-iimbita ng mga tanong, ang uri na nagtatanggap ng pagdududa, ang uri na lumalago. At kung nanatili ka sa akin sa bawat isa sa mga revelasyong ito, alam mo na hindi lang ito tungkol sa Kristyanismo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung gaano kadali kontrolin ng mga tao kapag binibigyan sila ng isang sagradong kwento at sinasabihan na huwag itong questionin. Ito ay tungkol sa kung paano nagiging kulungan ang mga mito at kung paano ang katotohanan, tunay, hilaw, hindi komportableng katotohanan ang tanging susi na makakapagbukas ng pinto. Kaya narito ang susi. Gamitin mo. Re-examine mo ang lahat ng sinabi sa iyo. Tingnan mo ang mga petsa. Basahin mo ang mga lumang teksto. Hanapin mo ang mga kontradiksyon. Panoorin mo kung paano isinulat muli ang teolohiya para tumugma sa imperyo. At pagkatapos ay magpasya ka para sa sarili mo. Gusto mo bang patuloy na mamuhay sa anino ng isang kasinungalingan o gusto mong humakbang sa liwanag ng kung ano ang totoo? Dahil hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ang simula ng isang bago, isa kung saan ang kasaysayan ay hindi pag-ari ng relihiyon, isa kung saan ikaw ang pipili kung ano ang paniniwalaan. At kung handa kang patuloy na ilantad ang pinakamalalaking kwento na hindi kailanman nasabi, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil ito ay ang unang katotohanan lamang na kanilang itinago. At marami, marami pa.